Hinikayat ni Senador JV Ejercito ang DPWH na suportahan ang kanyang Senate Bill number 2, ang Master Plan for Infrastructure and National Development o MIND Act. Layo nitong magtatag ng 30-year Comprehensive Infrastructure Development Master Plan para maiwasan ang mga anomalya at matiyak ang pagpapatuloy ng malalaking proyekto kahit magpalit ang administrasyon. Kaugnay niyan at iba pang mga issue, makakasama natin si Senador JV Ejercito. Senator, magandang gabi po sa inyo. Yes, Maricel, Jong, Connie, magandang gabi sa inyo. Nice to be back in your, of course, in your show. Nice to be back. Yes, Hello thank po, you for Senator. joining us, Good sir. evening. Sir, pakipaliwanag lamang po yung mga highlights, yung mga key points dito po sa inyong panukala na isinusulong, Master Plan for 30 years? Yes, actually, this is the Senate Bill number 2. No? So, ganyan ka-importante sa akin. Alam mo, Maricel, isa sa mga advocacy ko, Job, ilang beses na natin pinagkwentuhan to, yung infrastructure development, no? Yung mga railway, airports, na tingin ko, this will really stimulate economic growth and in the long run, ito yung magbibigay ng trabaho at hanap buhay sa ating mga kababayan. And siguro ang nangyayari sa ating bansa because of the political system na 6 years and 3 years, yung pong mga nagiging programa, short and medium term. But if you talk about railway system, airports, mga dams, mga massive, mga malalaking infrastructure projects, you're talking about 20, 30, even 15 years of planning, research, study, implementation, and execution. So, ganun katagal. So, kaya nga po itong sa akin na kahit sino po ang umupong presidente, with the Master Plan for Infrastructure National Development, those big ticket items, tuloy-tuloy po, it will transcend different presidencies. Yung mga presidente will have their own pet projects or programs, pero yung po mga mapapaloob sa mga big ticket items, railway system, mga highways, mga dams, airports, dapat po tuloy-tuloy para makahabol tayo doon sa ating mga kababayan, no? Lalo-lalo na sa ASEAN. And with what is happening right now, yung sa floodgate scandal, sa tingin ko, isa sa mga naging dahilan will be hitting two birds with one stone. Pag naipasa natin to, makakahabol na tayo sa infra. At the same time, maiiwasan na natin yung anomalous projects tulad ng mga flood control goals projects kasi kung gagayahin at susundin lahat according to master plan, hindi na pwede yung basta na lang magpo-proyekto kaliwat kanan kahit na wala ho sa master plan. So ito po ay sana maisulong at maipasa po natin. So, ibig sabihin, tama po ba yung pagkakaintindi ko, Senator? Kung maisa sa batas ito, wala nang mangyayaring insertions para doon sa mga gawa-gawang proyekto. Basically. Ano, sabi naman ng DPWH din, na aminado sila kapag siguro sinundan yung, for example, yung flood control master plan for Central Luzon, kung nandun po sinundan yung mga floodways, spillways, mga water impounding, tsaka yung mga iba pang pumping station at iba pa, hindi na maisisingit yung mga ano-anong proyekto at paghahati-hatian yung pong project, yung pong mga flood control project. Ang tingin ko kasi nito, Joe, Maricel at Bonit, yung budget natin for flood control is 350 billion a year. That's 1 billion pesos a day. So ang nangyari, parang lahat ng distrito gusto magkaroon ng flood control kasi napakalaki ng project, ng budget. But if you follow the master plan, kung ano yung mga flood prone, kung ano yung mga kailangan talagang paggawan at susundin, hindi na pwedeng paghati-hatian yung nasabing budget at hindi na patsi-patsi ang mangyayari proyekto, masusolve pa yung flooding. Nangyayari ngayon, pinaghati-hatian, patsi-patsi, hindi na solve yung flooding, pinagkakitaan pa. Yun po ang nakakalungkot. So hopefully with this, maiwasan na, hindi naman natin masasabi totally, pero I think it will help a lot
na maiwasan na magkaroon ng mga anomalous projects. Oo, bawas korupsyon. Yeah. Senator, sorry, di po ako si Monique, si Chicky Verhel po ako, Senator. Ay, Monique, sorry. Oo. It's okay. Senator, ano lang, no, paano pag in the future administration, gusto nila for one reason or another, no, we cannot predict, pero paano pag gusto nilang i-divert or i-cancel ang isang proyekto, talagang naka-bind na ba sila talaga dito sa master plan na to, or ano pong mangyayari po kapag ganun? Ay, hindi naman. I think yung pong blueprint or the master plan that I'm talking about na ating isinasabata sa susundan natin, no, ito yung magiging blueprint natin for massive infrastructure, can be updated siguro from time to time kasi kailangan natin mag-adjust no? There will be instances na talagang mag-change sa priorities or according to time. So, magkakaroon naman to ng mga provision that it can be updated. Pero ang sa akin lang, kasi yung mga dams, no, malalaking proyekto yan, mga floodways, spillways, lalo yung mga railway, kailangan it will transcend siguro 3 or even 4 presidencies para matapos mo lahat yan. So, yung pong sa akin, dapat tuloy-tuloy ito. Pero yun nga, we will have a provision na kung if needed to be adjusted or magkaroon ng konting change of plans, no? Kailangan po, kumbaga, wag naman siguro magda-diaper na malaki, pero pwede naman, papayagan natin. Siyempre, according to the need, no, of the present times. Yung usual po na mga problema sa infrastructure projects, for example, yung mga delay, mga cost overruns, yung mga substandard, yung mga quality issues, no, maa-address po ba dito sa master plan po na ito? Well, I'm hoping kasi ang nangyari po rito, for example, to sa flood control projects, ang problema naman kasi dito, well, based on the Blue Ribbon Committee hearings, masyadong naging powerful yung mga district engineering offices, pollution to. No, yung DPWH saka yung proponent, no, sa naririnig natin, tumaas nga yung sinasabi nilang tara na dati naman wala naman tayong naririnig na ganung kalaki. Halimbawa, if you talk about yung nasabi doon, 25%, may 5% pang 30% na kaagad. Mas malaki pa yun sa contractors margin or profit na acceptable So, kaya nagkakaroon ng substandard or worse those project kasi nga mahirap nang habulin yung ganong hinihinging tara nga. Dapat talaga hindi na talaga mangyari at maulit muli yan. Kaya nga ako, if ever bumalik yung Blue Ribbon Committee hearings, yung pinupuntirya ko talaga yung modus para malagyan natin ng safeguards para hindi na maulit muli itong ganitong klaseng modus na it's the biggest scandal in Philippine government, I would say. Okay, nabuksan nyo na yan. Pero isang hirit na lang tukol doon sa inyong panukala, Senator JV. So in a way, tama ba ako sa impression ko na pwede ring matanggal dito yung tinatawag na Apple politics na yung mga proyekto para nakalagay bilang legacy ng isang administrasyon. A project of Mayor Chuva. Na parang minsan doon pumapasok yung thinking na baka corruption to dahil nilagay sa pangalan nila. Parang ganon. Well, siguro mas maganda kasi ako like me, job nung mayor ako, naalala ko na ayokong ilagay na project of Mayor JBRC ito. Ginagawa ko project of the people of San Juan. Yeah. So, kasi taxpayers' money yan no? Ako lang ang administrator under my administration, but it's still the taxpayers' money that we are using for their use, no? So, sana lang gano'n na, wag na natin angkinin. Dahil hindi naman natin pera. In the same manner, kahit yung mga ayuda na akala ng tao pinamimigay, pera ng politiko. Hindi po pera ng politiko yan. Pera po ng taong bayan yan. Pondo po ng bayan yan. No? Sila lang po nangangasiwa, pero hindi po nila pera yan. May binuksan na siyang topic. Oo nga, Senator Yamang, nabanggit nyo na rin po yung tungkol sa Blue Ribbon Committee. Ano po ang tingin ninyo dito sa sa posibleng pagbabalik ni Senator Ping Lacson bilang chair? 100% na daw Senator, 100% na daw na sure. From 50-50 kahapon, naging 100% na. Well, may meeting siguro dapat kami by next week, no? Kaya lang marami ang out of town, marami ang supposedly, no? May mga
sumagot na. Pero I think it will be, kung ano naman siguro pag-usapan majority, ay yun ang masusunod. No? At ako personally, wala naman kami naging away. Akala ko, nagkaroon kasi ng perception na kaya nag-quit si Senator Lacson dahil sa sinabi kong may 4 o 5. Pero I think that has been addressed by Senate President Soto, no, na na-clarify, na-quantify na po nila na it's about yung word kasi na insertion, no, na lahat, sabi ko nga, hindi naman almost all. Sabi ko, lahat ng senador kami, we're proud of our institutional amendment. Sabi kasi amendment yun. So, na-qualify at na-clarify naman yun. So, hopefully, maayos. Kasi ang problema namin sa Blue Ribbon Committee, no takers as of now. No, walang gusto mag-assume. Yun ang problema talaga. So since no takers as of now, Senator, do you support the idea na ibalik na lang si Senator Ping doon? Kung wala talagang taker, at in fact, yung kunin namin usapan ni Senator Lacson bago siya nag-resign, meron akong mga suggestions sa kanya. Yung Bulacan, yung notorious District Engineering Office nila, Alcantara, Bryce, gas-gas na yun At alam na natin yung modus. Nag-suggest ako yung ibang mga na lumaki ang pondo tulad din yung Mindoro na tingin ko malaking ma-uncover dyan ang mga anomalya. And even their own governor, Bones Dolor, ay nagsalta tungkol dyan. So yung regional director na Pakana, no, has to be invited. At tingin ko, ito, malaki-laki rito. From 1 billion yung NEP nila, parehong distrito, 1.5, 1 billion, naging 20 billion pareho. So doon pa lang, kitang-kita mo ng may milagro na nangyayari. So, in fact, yan yung kunin namin usapan. Sabi niya, sige, patatawag ko. No? Hopefully, matuloy natin. Ako naman, ang target ko, matunton yung modus para nga managay yung safeguards. No? Huwag lang sanang malihis kasi sa iba't ibang mga issues, pero I think para sa akin importante yung modus talaga matunto natin. Okay. Huli na lang, alam ko meron pang okasyon na pupuntahan si Senator JV. So basically assurance lang Senator JV, everything's okay sa majority sa Senado as we speak. Sa ngayon naman, wala namang ako narinig na alingas-ngas na may attempt or what. And even the minority, nag-uusap-usap din naman kami pag nagkikita. Wala naman silang sinasabing gano'n, no? Or any offers, ngayong break, wala naman kumakausap. So, I think yun lang. Sa ngayon, stable naman sa ngayon. Sorry, Senator, pahabol last na lang talaga. Ongoing yung investigation ngayon ng ICI. For you, is it necessary na i-push pa rin yung Blue Ribbon Committee hearing kasi sa Congress tumigil na sila But on your part? Siguro just to wrap up, actually Marcel, gusto ko rin meron yung mismong modus, parang I have a good picture already on how it was done. Collusion talaga to between the proponent and DPWH na pag nabuo natin, I think pwede na natin i-turn over sa ICI lahat, no? Para nga, sabi ko nga, personally, I think it's really awkward na we are investigating ourselves. So, ang House noon, ang Senate, nagkakaroon pa ng batuhan. So, let us just let the ICI handle the rest. Pagka na-conclude na natin, yung tingin natin ay modus or how this web of syndicated crime happen, no? So, kailangan siguro pwede na natin i-turn over. Okay. Senator JV Ejercito, marami pong salamat for joining us. Senator. Salamat. Thank you, Senator. Thank you. Thank you po.